Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2001 epic fantasy adventure film na pinamagatang The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Warning: spoilers ahead. Watch out and take care. Nagsimula ang pelikula kung saan isinasalaysay ni Galadriel ang sinaunang kasaysayan patungkol sa paglikha ng Great Rings. Noong unang panahon, 20 makapangyarihang singsing ang nilikha. Ang 3 dito ay binigay sa mga elves, immortal, matatalino at magaganda sa lahat ng nilalang. 7 naman para sa mga dwarves, mga dakilang minero at manggagawa sa mga bulubunduking lugar. At ang 9 ay pinagkatiwala sa mga tao na siyang higit sa lahat ng lahi na nag-aasam ng kapangyarihan. Sa mga singsing na ito nakasalalay ang kapangyarihan para pamunuan ng bawat angkan, ngunit silang lahat ay nalinlang sapagkat may isang singsing pa ang nilikha. Sa lupain ng Mordor sa umaapoy na bundok ng Mount Doom, ang Dark Lord na si Sauron ay sikretong nilikha ang One Ring na may kakayahang kontrolin lahat ng singsing. At sa singsing na ito ibinuhos niya ang kanyang kalupitan, kasamaan at kagustuhan na dominahin lahat ng may buhay. Isa-isang bumagsak ang bawat kaharian sa Middle Earth dahil sa kapangyarihan ng One Ring, ngunit may iilan ang lumaban. Ang huling alyansa ng mga tao at elves ay sumugod laban sa hukbo ng Mordor. Sa paanan ng Mount Doom, matapang silang lumaban para sa kalayaan ng buong Middle Earth. Makakamit na sana nila ang tagumpay, subalit ang kapangyarihan ng singsing ay masyadong malakas. Pinatay ni Sauron ang hari ng Arnor at Gondor na si Elendil. Pero hindi pa dito nagtapos ang lahat nang ang anak ni Elendil na si Isildur ay pinulot ang putol na espadang Narsil, sabay iwinasiwas niya ito sa daliri ni Sauron, dahilan para mahiwalay ang One Ring mula kay Sauron. Dahil dito nagtagumpay ang alyansa ng mga tao at elves at ang One Ring ay napunta sa kamay ni Isildur. Pero sa halip na wasakin ito, si Isildur ay nahumaling sa kapangyarihan ng One Ring, kaya nagpasya siyang ingatan nito bilang kanyang heirloom. Nagresulta ito ng panganib sa kanyang buhay kung saan siya ay laging tinutugis ng mga orcs at Nazgul hanggang sa kalaunan nga siya ay namatay at ang One Ring ay nahulog sa kailaliman ng ilog. Sa paglipas ng halos 2,500 taon, ito ay nakalimutan na sa kasaysayan hanggang sa isang araw natagpuan ito ng nilalang na nagngangalang Gollum. Dahil sa kapangyarihan ng One Ring, humaba ang buhay ni Gollum na kung saan humantong pa ito sa kanyang pagkabaliw sa pagkahumaling sa One Ring. Gayunpaman sa di sinasadyang pangyayari, ang One Ring ay naiwala ni Gollum at napunta naman ito sa kamay ng isang habit na nagngangalang Bilbo Baggins. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mapayapang nayo ng mga hobbits sa lugar ng Shire. Pinakilala tayo sa ating bida na si Frodo Baggins na pamangkin ni Bilbo at si Sam na kaibigan ni Frodo. Isang araw, bumisita ang wizard na si Gandalf para ipagdiwang ang 111th birthday ni Bilbo. Masayang nagkita muli ang dalawang magkaibigan matapos ang mahabang panahon. Kinagabihan, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa nayon kung saan mayroong mga fireworks, sayawan, kainan at sari-saring kasiyahan sa Shire. Nagkukwento si Bilbo sa mga bata ng mga pinagdaanan niya sa kanyang paglalakbay. Habang lumalalim ang gabi, nagbigay ng mapusok na talumpati si Bilbo sa mga taga-nayon kung saan malungkot siyang namaalam dahil aalis na raw siya. Bigla niyang ginamit ang One Ring para mag-invisible sabay tumakas. Bumalik siya sa kanyang tahanan subalit ang hindi niya alam ay nasundan pala siya ni Gandalf. Sinabi sa kanya ni Gandalf na dapat niyang iwan ang One Ring kung aalis siya. Ngunit dahil sa taglay na tukso ng singsing, hindi magawang iwan ito ni Bilbo sapagkat tinuturing niya ito bilang kanya. Dahil dito pinaalalahanan siya ni Gandalf sa panganib na daladala ng One Ring. Sa huli, iniwan na nga ni Bilbo ang singsing at nagpatuloy na siya sa kanyang pag-alis. Sa kabilang banda, sinubukan ni Gandalf kunin ng One Ring pero natigilan siya sa masamang pangitain nito. Ilang saglit pa ay pumasok na nga si Frodo. Sa pagkaalam na marahil si Frodo na ang karapat-dapat na susunod na magpuprotekta sa One Ring, pinayuhan ni Gandalf si Frodo na ingatan niya ito bago siya umalis para imbestigahan ang nakakaligalig niyang suspetya. Sa di kalayuan, nasaksihan ni Gandalf ang nagbabadyang bagyo mula sa bundok ng Mount Doom. Nagmadali si Gandalf magtungo sa Ancient Library para saliksikin ang katotohanan patungkol sa One Ring. Nalaman niya na maihahayag ang inskripsyong nakaukit sa One Ring sa pamamagitan ng pagtapon nito sa apoy. Dahil dito ay agad na bumalik si Gandalf kay Frodo para itapon ang singsing sa apoy at nang gawin na nila ito,
Naihayag sa singsing ang nakaukit na salitang Elvish na sinasabing, Aşnats turbatu. Aşnats kimbatu. Aşnats frakatluk. Ak murzumishikribatu. Dito na nga napagtanto ni Gandalf ang matinding panganib na kinakaharap nila dahil ang One Ring na taglay ni Frodo ay pagmamay-ari ng Dark Lord na si Sauron. Pinaliwanag ni Gandalf ang magkaugnay na esensya ng One Ring sa master nitong si Sauron. Iniheg niya rin ang pagkahuli ng kampo ni Sauron sa nilalang na si Gollum kung saan nabanggit nito ang Baggins at Shire. Para protektahan ng Shire, sinabi ni Gandalf kay Frodo na ilayo niya ang singsing at binalaang wag itong susuotin kahit anong mangyari dahil mas madali siyang mahahanap ni Sauron. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Gandalf na may nakikinig pala sa kanila at ito ay si Sam na kaibigan ni Frodo. Dahil dito nakiusap si Sam kung pwede niya bang samahan si Frodo sa paglalakbay nito kaya wala na ring nagawa si Gandalf kundi pumayag na lang. Kalaunan sinimulan na ng dalawa ang kanilang paglalakbay palayo sa lugar ng Shire. Sa pagsapit ng gabi, pansamantala muna silang natulog sa kakahuyan at wala silang kaalam-alam na malapit na sa kanilang mga Nazgul. Samantala nagtungo si Gandalf sa Isengard para makipagkita sa White Wizard na si Saruman. Humingi ng payo si Gandalf kay Saruman dahil sa umuusbong na naman ang puwersa ng kadiliman. Gayunpaman batid na ni Saruman ang patungkol sa plano ni Sauron. Sinabi niya na lalo pang lumalakas ang puwersa ni Sauron at hindi magtatagal ay sasakupin nitong muli ang buong Middle-earth kung saan wala nang makakapigil pa. Sinabi niya rin na papunta na ang mga Nazgul sa kinaroroonan ng One Ring kaya lubos na nag-aalala si Gandalf sa kapakanan nila Frodo. Ngunit nang aalis na siya, biglang sinarhan ni Saruman lahat ng pinto at dito naihayag na si Saruman pala ay lumipat na sa panig ni Sauron. Willingly, but you have elected. Bumalik ang eksena kina Frodo at Sam. Naglalakad sila sa maisan. Ilang sandali lang ay nasa lubong nila ang tumatakbong sina Merry at Pippin dahil hinahabol daw sila ng magsasaka kaya napilitan si Sam at Frodo na tumakbo na rin hanggang sa nahulog sila sa dalisdis na burol. Ilang saglit pa ay nakaramdam si Frodo ng panganib. Naririnig niya ang eko ng mga bumubulong na Nazgul na papalapit na sa kanila kaya agad nagtago ang grupo sa ilalim ng puno. Habang hinahanap sila ng Nazgul, hinihikayat ng One Ring si Frodo na suotin ito, mabuti na lang pinigil siya ni Sam at nagtapon si Sam ng sanga sa kabilang gilid para mabaling ang atensyon ng Nazgul. Sa pagsapit ng dilim, hindi tumigil ang mga Nazgul hanapin ng One Ring. Samantala ang grupo ay maingat pa ring tumakas sa kakahuyan, ngunit sa kasamang palad ay napansin na rin sila ng mga Nazgul. Mabuti na lang nagawa nila makatakbo sa ilog. Dahil dito, nag-iba ng ruta ang mga Nazgul para abangan ang grupo sa susunod nilang destinasyon. Nang marating na nila ang mataong bayan ng Bree, pumasok ang mga hobbits sa Pony Inn kung saan dito sila makikipagkita kay Gandalf. Pero nang tanungin nila kung dumating na ba ang wizard na nagngangalang Gandalf, sagot ng tagabantay na wala pang wizard ang pumupunta dito. Umupo muna sila sa mesa para magpahinga at napansin nila ang misteryosong naka-hoodie na kanina pa nakatitig sa kanila. Sinabi ng tagabantay na ang lalaking yun ay isang ranger na kilala sa pangalang Strider. Nakompromiso ang kanilang pag-uusap nang banggitin ni Pippin ang apelyido ni Frodo na Baggins kaya nag-alala si Frodo at tumakbo siya kay Pippin, ngunit aksidenteng natumba siya at naisuot ang One Ring. Dahil dito napunta si Frodo sa Dark Realm ng mata ni Sauron na nakapukaw rin ng atensyon sa mga Nazgul kung saan ang eksaktong lokasyon nila. Sa kritikal na sandali, pumagit na si Strider at dinala niya si Frodo sa kanyang silid. Batid din pala ni Strider ang panganib na dala ng singsing kaya nagbungkahi siyang samahan ng grupo patungo sa Rivendell at dahil wala rin si Gandalf ay pumayag na lang sila. Ilang saglit pa, dumating na ang mga Nazgul at pinagsasaksak nito ang ginawang decoy ni Strider para linlangin sila. Pagsapit ng bukang liwayway, pinangunahan ni Strider ang kanilang paglalakbay patungo Rivendell. Samantala, inutos ni Sauron kay Saruman na maghanda ito sa paparating na malaking digmaan at magparami ng sundalo at sandata habang si Gandalf naman ay nakakulong sa tuktok ng Isengard Tower. Nasaksihan ni Gandalf ang pagsira ni Saruman sa kagubatan na nakapalibot sa Isengard bilang panggatong sa paggawa ng mga armas. Sa ilang araw na paglalakbay ng mga hobbits,
Nakahanap din sila ng matutuluyan sa isang watchtower. Habang papalubog ang araw, inatasan ni Strider ang mga hobbits na magmasid sa paligid at binigyan sila ng kanya-kanyang sandata. Sa kabila ng babala ni Strider, nagpaapoy ang mga hobbits dahilan para mapansin sila ng mga Nazgul. Dahil dito umakyat ang mga hobbits sa tuktok ng watchtower at na-corner sila ng 5 Nazgul. Sinubukan ni Sam depensahan si Frodo pero nabigo siya. Ganon din naman si Merry at Pippin. Wala nang choice si Frodo kundi suot ang One Ring at sa mga sandaling ito ay nahayag ang totoong itsura ng mga Nazgul. Isa sa mga Nazgul ay sinaksak si Frodo gamit ang Morgul Blade. Mabuti na lang sa critical na sandali ay dumating na si Strider para labanan ng 5 Nazgul. Hawak niya ang sulo at espada sa dalawa niyang kamay at sa pamamagitan nito ay madali niya lang nasukol ang mga Nazgul. Agad pinuntahan ni Strider si Frodo at napagtanto niya ang mabigat na sitwasyon dahil sa sugat nitong sanhi ng Morgul Blade na tanging mga elves lamang ang makakapaggamot sa sugat na ito. Balik sa Isengard, habang nakakulong si Gandalf sa tuktok, napansin niya ang isang mariposa sabay binulungan niya ito para humingi ng tulong. Sa baba ng Isengard, patuloy na gumagawa ng mga armas ang hukbo ng orcs at kabilang dito ang mga bagong orcs na lumabas mula sa putik at tinawag silang Uruk-hai na mas mapanganib kaysa sa mga ordinaryong orcs. Samantala, naghahanap si Strider ng halamang gamot para pabagalin ang pagkalat ng lason sa sugat ni Frodo. Isang maladiwatang babae ang lumapit kay Frodo at ito ay si Arwen, isang elven princess. Sa pagkaalam ng mapanganib na sitwasyon ni Frodo, di na siya nag-aksaya pa ng oras at dinala niya si Frodo patungong Rivendell. Pero hindi naging madali ito nang habulin siya ng mga Nazgul sa kagubatan. Mabuti na lang sa kausayan niya ay madali niyang naiwan ang mga Nazgul. Nang marating na nila ang ilog, nagsagawa ng incantation si Arwen at sa ilang sandali lang, rumagasa ang matinding alon na may figura ng kabayo at humampas ito sa mga Nazgul. Pagdating sa Rivendell, magaling na si Frodo at nagkita silang muli ni Gandalf. Pinaliwanag ni Gandalf kung bakit hindi siya nakarating sa bayan ng Bree gaya ng plano. Dahil nga sa kinulong siya ni Saruman sa tuktok ng Isengard at mabuti na lang nakahingi siya ng tulong sa mga higanting agila na tinatawag na Gwaihir. Lalong natuwa si Frodo na makita niya rin doon ang mga kaibigan at ang kanyang lolo na si Bilbo. Sa kabilang banda, seryosong nakipag-usap ang hari ng Rivendell na si Elrond kay Gandalf. Sinabi niya na hindi dapat magtagal ang presensya ng One Ring dito sa Rivendell. Sobrang nag-aalala na siya sa kapakanan ng Middle-earth. Sinabi niya na kapag nabawi ni Sauron ng One Ring, ito na marahil ang katapusan ng mga elves. Hindi rin nila pwedeng asahan ng mga dwarves dahil sa makasariling pag-uugali ng mga ito at ang mga tao naman daw ay walang kakayahan labanan ng puwersa ni Sauron. Pinaalala niya rin ang punot dulo ng kinakaharap nilang sitwasyon ngayon mula nang mabigo si Isildur Wasaki ng singsing noong may pagkakataon siya. Subalit buo ang paniniwala ni Gandalf na mayroon pa ring natitirang pag-asa. Kinabukasan, nagsagawa si Elrond ng council meeting. Kabilang sa mga umattend ay si Boromir, anak ng pansamantalang katiwala sa kaharian ng Gondor. Nahikayat siya sa kapangyarihan ng One Ring kaya iminungkahi niyang gamitin ito laban kay Sauron. Gayunpaman tinutulan ito ni Aragorn at Legolas dahil sa panganib na dala ng One Ring. Sinabi ni Elrond na wala ng ibang paraan kundi sirain ito. Mawawasak lang ito sa pamamagitan ng pagtapon sa apoy ng Mount Doom kung saan dito rin ito nilikha. Matatagpuan ang Mount Doom sa lugar ng Mordor malapit sa kuta ni Sauron na Barad-dûr. Kaya ito ay isa talagang mapanganib na paglalakbay. Sinubukan ng dwarves na si Gimli wasakin ng One Ring pero nasira lang ang kanyang palakol at napatilapon siya. Nagtalo-talo ang council kung sino sa kanila ang dapat na magdala ng One Ring sa Mount Doom para wasakin ito. Sa kabila ng kanilang argumento, nagboluntaryo si Frodo na siya na lang ang magdadala sa One Ring at wawasak dito. Nangako naman si Gandalf na poprotektahan niya si Frodo kahit anong mangyari. Ganon din naman si Strider na inihayag ang pangalan bilang si Aragorn ang karapat-dapat na tagapagmana ng kaharian ng Gondor. Nagpasya ding sumama ang elf na si Legolas at dwarves na si Gimli pati na rin si Boromir. Siyempre hindi papahuli ang 3 hobbits. 9 na bilang silang magkakasama at sila ang tinawag na Fellowship of the Ring. Bago umalis, binigay ni Bilbo ang kanyang espada na lumiliwanag tuwing may orc sa paligid at isang chainmail shirt na gawa sa mithril. Pagkatapos nalungkot si Bilbo dahil ipinasa niya kay Frodo ang mabigat na pasanin sa pagdadala ng One Ring. Nagsimula na nga maglakbay ang Fellowship patungo sa Gap of Rohan. Natuklasan ni Gandalf na binabantayan sila ng mga espiya ni Saruman kaya napilitan silang dumaan sa bundok ng Caradhras.
Gayunpaman nalaman ito ni Saruman at nagsagawa siya ng ritual para harangan ang daanan ng grupo. Dahil dito, napilitan ang grupo dumaan sa Mines of Moria. Matapos nila makapasok sa entrance ng Moria, bigla silang inatake ng higanting pugita. Nahila nito si Frodo pero sa kabutihang palad ay naibalik din pagkatapos gumuho na ang pinto pagpasok nila sa kuweba. Patuloy nilang binaybay ang loob ng minahan. Napansin ni Frodo si Gollum at sinabi ni Gandalf na kanina pa ito nakasunod sa kanila. Ilang sandali lang, hindi sinasadyang nahulog ni Pippin ang kalansay sa balon dahilan para maglikha ito ng ingay na nakapukaw sa mga orcs. Kalaunan inatake sila ng mga orcs at isang cave troll. Nahirapan silang lupigin ang cave troll at nasaksak nito si Frodo. Sa huli ay napatay din nila ito at sa tulong ng baluting mithril na binigay ni Bilbo kay Frodo, hindi tumagos ang patalim. Maya-maya pinaligiran sila ng maraming orcs, subalit nagsipulasan din ang mga ito nang dumating ang Balrog mula sa minahan. Tumakbo na rin sila para takasan ang Balrog at dumaan sila sa tulay ng Khazad-dûm. Nang maabutan sila ng Balrog, wala nang choice si Gandalf kundi harapin ito ng mag-isa. Flame of Udun! The dark fire will not avail you! You shall not pass! Sa kasamang palad ng mahulog ang Balrog, nahila nito si Gandalf patungo sa kailaliman. Halos madurog ang puso ng grupo sa pagkawala ni Gandalf, pero sinabi ni Aragorn na kailangan nilang magpakatatag at magmadali silang magtungo sa Lothlorien bago sila maabutan ng mga orcs. Habang naglalakad sila sa kakahuyan, kinumpronta sila ng mga Sylvan Elves. Sinabi sa kanila na hindi sila pwedeng dumaan dahil sa dalang kapahamakan ni Frodo. Nakiusap si Aragorn sa leader ng elf at pinaliwanag ang pakay nila, kaya sa huli pumayag na rin ito na patuloyin sila. Narating na nga nila ang Lothlorien na pinamumunuan ng Lady of White na si Galadriel at asawa nitong si Celebron. Pribadong nag-usap si Galadriel at Frodo. Sinabi ng Galadriel na tingnan nito ang palangganang puno ng tubig. Habang tinititigan nito, isang pangitain ang nakita ni Frodo. Inihayag ni Galadriel na ito ang kahihinatnan ng mga kasamahan niya at ng mundo kung mabibigo siya. Natakot si Frodo kaya sinubukan niyang ibigay ang One Ring kay Galadriel. You would have a queen, not dark but beautiful and terrible as the dawn. Stronger than the foundations of the earth, treacherous as the sea. All shall love me and despair. Sa huli, sinabi ni Galadriel na tanging si Frodo lang ang pwedeng magdala nito. Samantala, inihahanda na ni Saruman ang hukbo ng Uruk-hai para hanapin at tugisin ang Fellowship of the Ring. Bago lisanin ng grupo ang Lothlorien, isa-isa silang binigyan ni Galadriel ng mga sandata at proteksyon para sa haharapin nilang pagsubok. Naglayag na ang grupo sakay ng bangka kung saan tinahak nila ang ilog upang hindi sila mapansin ng mga orcs. Ngunit lingid sa kalaman nila, palihim na palang sinusundan sila ng Uruk-hai sa kakahuyan. Kalaunan, narating ng grupo ang Part Galen. Pinayuhan sila ni Aragorn na magpahinga muna dahil itutuloy nila ang paglalakbay pagsapit ng dilim. Gayunpaman mag-isang binaybay ni Frodo ang kagubatan at sinundan siya ni Boromir na sinubukang kunin ang One Ring gaya ng hula ni Galadriel kanina. Desperadong tumakas si Frodo kaya napilitan siyang isuot ang One Ring at biglang naglaho. Habang naka-invisible, muli niyang nakaharap ang nagliliyab na mata ni Sauron. Tinanggal niya muli ang One Ring at napansin siya ni Aragorn. Nagsuspetsa na rin siya kay Aragorn pero pinatunayan ni Aragorn ang kanyang katapatan kay Frodo. Biglang lumiwanag ng asul ang espada ni Frodo, nangangahulugang malapit na sa kanila ang mga orcs. Kaya sinabi ni Aragorn kay Frodo na tumakas na ito at siya na ang bahalang humarap sa mga orcs.
Pansamantalang nagtago si Frodo sa likod ng puno at nang mapansin siya ni Merry at Pippin, binaling nila ang atensyon ng mga orcs upang makatakas lang si Frodo. Patuloy na nakikipaglaban si Legolas, Gimli at Aragorn habang si Merry at Pippin naman ay kalaunan na palibutan ng mga orcs. Mabuti na lang dumating doon si Boromir para iligtas ang dalawa. Sa kasamang palad habang nakikipaglaban si Boromir, tinira siya ng palaso ng commander ng Uruk-hai na si Lurtz dahilan ng pagbagsak ni Boromir sa lupa. Pero sa huling hininga niya, sinubukan niya pa rin protektahan sina Merry at Pippin. Tatapusin na sana ni Lurtz si Boromir, mabuti na lang dumating agad si Aragorn at ang dalawa ay nagsimulang magsagupa. Sa huling hininga ni Boromir, humingi siya ng tawad kay Aragorn dahil sa sinubukan nitong agawin ng One Ring mula kay Frodo. Sinisisi niya rin ang sarili sa pagkasira ng kanilang fellowship. Gayunpaman sa kabila nito ay pinarangalan pa rin siya ni Aragorn sa kanyang katapangan. Bago malagutan ng hininga, kinilala na nga ni Boromir si Aragorn bilang karapat-dapat na susunod na hari ng Gondor dahil sa dugo niya nananalaytay ang dating hari na si Isildur. Sa pagkaalam ni Frodo na masyadong malakas ang tukso ng One Ring sa fellowship, nagpasya siyang pumunta ng mag-isa sa Mordor. Gayunpaman, hinabol siya ni Sam na hindi marunong lumangoy. Kaya napilitan si Frodo sa gipin siya at isama sa paglalakbay. Pinaalala rin ni Sam ang pinangako niya kay Gandalf na poprotektahan niya si Frodo kahit anong mangyari. Sinabi ni Aragorn na nabuwag na ang Fellowship of the Ring at wala na sa kamay nila ang kapalaran ni Frodo, kaya nagdesisyon silang iligtas ang dalawang hobbit na si Merry at Pippin. I hope the others find a safer road.